Ang bango mo kanina ate ah. Iba pala talaga kapag bagong ligo ka. Loko. Sikreto lang natin to ah. Baka mamaya makahalata ng kuya art mo. Basta't umakto ka lang na normal. Huwag kang magpapahalata sa kanya, okay? Oo naman. Kayang-kaya ko. Basta ba palagi mo akong pagbibigyan? Para naman ganahan ako magtrabaho. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang pong i-share sa inyo ang kwento ng aking buhay na tiyak kong kapupulutan niyo ng aral. Ako nga po pala si Art, 38 anyos, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang supervisor sa isang furniture company dito sa Cavite. May asawa na ako, si Lorna, 33 anyos pa lamang, at may isa kaming anak na lalaki, si Nathan, na 7 taong gulang na. Sa loob ng mahigit 10 taon naming pagsasama, masasabi kong naging maayos naman ang aming buhay. Hindi kami marangya, pero hindi rin naman salat. Noong magkaroon ng pandemya, nagdesisyon kaming kumuha ng stay-in na boy para makatulong sa bahay. Hirap kasi si Lorna sa mga gawaing bahay, lalo na't nagtatrabaho rin siya bilang online seller ng mga damit at kung ano-ano pang gamit sa Shopee at Facebook Marketplace. Dumami ang order niya noong lockdown, kaya mas kinailangan niya ng katuwang. Ang napasama sa amin ay si June, 19 anyos, taga Batangas, at pinsan ng dati naming kasambahay na si Aling Melly. Maayos naman ang pakikisama ni June. Magalang, masipag, at mabilis matuto. Pero hindi ko naman sukat akalain, Miss Love, nang simpleng pagiging boy niya sa aming tahanan ay magdudulot ng malaking pagsubok sa aming buhay. Nung malaman ko na tinitikman niya ang misis ko. Tama po, mahirap mang paniwalaan at hindi ko alam kung paano nangyari, pero nahuli ko sila. Alam kong nag-enjoy ang misis ko sa kanya. At alam kong in-enjoy din ni June ang misis ko, lalo na siguro tuwing wala ako. Sa unang mga linggo, walang naging problema. Ako ang nagdadala ng pera sa bahay. Si Lorna ang namamahala sa budget at negosyo, habang si June ang nag-aalaga kay Nathan, naglilinis ng bahay at minsan nga'y nagluluto pa. Pero napansin ko, habang tumatagal, parang nagiging kampante si Lorna kay June. Madalas ko silang nakikitang nagkukwentuhan sa may kusina. Nagtatawanan habang nag-aayos ng paninda. Noong una, hindi ko naman masyadong binigyan ng mali siya. Ang iniisip ko, siguro dahil wala namang ibang kasama sa bahay ang asawa ko. Kaya't mabilis siyang nakapalagay ng loob ang binata. At naging katuwang niya rin sa araw-araw. Isang gabi noon, habang nagpapahinga ako sa may sala at nanonood ng basketball sa TV, biglang nag-text ang kaibigan kong si Ben. Nagyayang mag-inuman. Dahil matagal ko na rin siyang hindi nakakasama, pumayag ako. Nilapitan ko si Lorna sa kwarto. Abala siyang nag-aayos ng mga orders. Love, may pupuntan lang ako. Sasaglit lang. Magiinuman lang kami sandali ni paring Ben. Sabi ko. Oo naman, mag-ingat ka ha? Sagot niya habang abala sa cellphone niya. Napansin ko pa na nakangiti siya habang nagtatype. Akala ko noon, siguro may kausap lang na suki o kaibigan. Lumipas ang 2 oras, bandang 10:00 ng gabi. Nag-text si Nathan sa akin. Pinapauwi ako. Wala daw ang nanay niya sa kwarto. Nagulat ako noon. Agad ako nagpaalam kay Ben at umuwi ng bahay. Pagpasok ko, madilim ang sala at tahimik ang paligid. Sa isip-isip ko nga baka tulog na ang lahat.
Pero biglang bumukas ang ilaw sa may kusina. Dahan-dahan ako lumapit at sumilip. Nandun si Lorna, nakaduster lang, at si June na nakaupo sa may lamesa at tila seryoso ang usapan nila. "Anong ginagawa niyo?" Tanong ko, medyo may halong pagtataka. Nagulat silang pareho. Love. Nagpapainom lang ako ng gamot kay June. Ang sakit daw ng tiyan niya eh." Paliwanag ni Lorna. "Oo, Kuya Art. Nahilo kanina habang naglilinis. Pasensya na po talaga." Dagdag pa ni June. Tingnan ko silang mabuti. Parang may kakaiba nga, pero dahil sa alak at pagod na rin ako, hindi ko na lamang yun pinansin pa. Umakyat na ako sa kwarto at nadatnan ko si Nathan nagising pa. Halatang inaantok na, pero naghihintay ng makasama. "Bakit sinabi mo wala si nanay mo sa kwarto?" Tanong ko sa anak ko. Kasi po kanina pa siya wala tay eh. Narinig ko silang nag-uusap ni Kuya Jun sa kusina. Ang tagal-tagal na nila doon. Sagot ng bata. Doon na ako nagsimulang makaramdam ng kaba. Pero pinilit kong itulog na lang ang mga hinala ko. Siguro nga sumakit lang talaga ang tiyan ni June. Kinabukasan, normal ang lahat. Naghanda si June ng almusal. Abala si Lorna sa cellphone at mga paninda. Pumasok si Nathan sa online class niya. Parang walang nangyari. Pero ilang araw ang lumipas. May mga bagay akong napansin. Una, madalas kong makita si Lorna na laging nakangiti habang may text. At kapag papalapit ako, bigla niyang tinatago ang cellphone o kaya ililipat ng ibang apps. Pangalawa, kapag wala ako sa bahay dahil sa trabaho at tuwing tatawag ako, laging nagmamadali si Lorna sa pakikipag-usap. Minsan hindi na sumasagot, kaya't sa hapon ko na lang siya natatawagan. Isang araw ng Sabado, dahil half day lang ako sa opisina, nagpa siya akong umuwi ng tanghali. Hindi ko sinabi kay Lorna para masurpresa siya. Pagdating ko sa tapat ng bahay, tahimik ang paligid. Bumaba ako ng tricycle at dahan-dahang binuksan ang gate. Wala si Nathan. Nasa bahay ng kaibigan niya. Pagpasok ko ng bahay, narinig ko ang mahinang tawa mula sa loob ng kwarto ng mga paninda nila. Bumukas ng bahagya ang pinto at nakita ko si Lorna, naka-short lang at sando, habang si June, naka-t-shirt at pawisan. Tila may mga inaayos sa loob. "June, ilagay mo na lang dyan sa ilalim ng mesa," sabi ni Lorna. "Dito po ba ate?" Sagot ni June. "Wag nang ate. Lorna na lang," sabi ng misis ko sabay tawa. Hindi nila ako nakita. Parang may bumigat sa dibdib ko noon. Pakiramdam ko unti-unti akong binabaan ng dugo. Lumabas muna ako ng bahay at naglakad sa may kanto. Doon ko nilabas ang cellphone ko at tinext si Nathan kung nasaan siya. Sinabi naman ng bata na nasa bahay daw siya ng kaklase niya. Doon ako napaisip, may kakaiba. Sa sobrang kaba at sakit na nararamdaman ko, hindi ko alam kung paano ko babalik sa loob ng bahay nang hindi sila napapansin. Habang nakaupo ako sa may kanto, hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-isip. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang narinig at nakita ko kanina. Yung pagtawa nila sa loob ng maliit na bodega ng paninda. Yung pagbibiro ni Lorna kay June. Sa lahat ng taon naming mag-asawa, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kaba. Sa isip ko, baka naman wala lang yun. Baka naman sadyang nagbibiruan lang ang dalawa. At dahil bata pa si June, siguro natural lang na maging malapit sila sa isa't isa. Pero hindi ko rin maiwasang maalala ang mga nakaraang linggo. Ang madalas na pagngiti niya habang nagte-text. Ang biglaang pagtatago ng cellphone kapag dumarating ako. At ang mga palusot niya kapag hindi ko siya matawagan. Mga ilang minuto rin akong nagpalipas ng oras bago nagpa siya na rin bumalik ng bahay. Humiga ako ng malalim at dahan-dahang binuksan ang gate. Tahimik pa rin ang paligid. Dumiretso ako sa may kusina at nagkunwaring nagugutom. "Oh love,
Nandito ka na pala. Bati ni Lorna. Halatang nagulat sa pagdating ko. Half day kami ngayon sa opisina. Sagot ko sabay ngiti. Pilit na hindi pinapahalata ang nararamdaman. Si June naman parang naiilang. Hindi makatingin ng diretsyo at abalang naglilinis ng lamesa. Kumain ka na ba, love? Maghahanda ako ng tanghalian. Alok ni Lorna. O sige, gutom na rin ako eh. Sabi ko. Habang kumakain, panay ang sulyap ko sa kanilang dalawa. Pinagmamasdan ko kung paano sila kumilos, kung paano sila mag-usap. May mga sulyapan silang parang nag-uusap ang mga mata, pero mabilis ding nag-iiwasan. Mas lalo tuloy ako nakaramdam ng panibugho. Kinagabihan, habang tulog na si Nathan, kinausap ko si Lorna. Love, okay ka lang ba? Parang ang dami mo yatang iniisip nitong mga nakarang araw. Tanong ko. Ha? Wala naman, love. Busy lang talaga sa mga orders. Tsaka kay June, ang dami ko kasing pinapagawa sa kanya. Sabay tawa niya. Kumusta ba si June? Maayos ba siyang magtrabaho? Tanong ko pa. Sinadya akong banggitin ang pangalan niya. Oo naman. Masipag ang batang yun. Magalang, mabait pa. Sagot niya habang abala sa cellphone. Doon na ako hindi nakatiis. Hindi ko alam kung ako lang ha. Pero parang nagiging masyado naman yata kayong malapit ni June sa isa't isa. Diretsang sabi ko. Bigla siyang napatigil. Tumingin sa akin. Anong ibig mong sabihin, Art? Tanong niya. Medyo tumaas pa ang boses. Wala naman. Napansin ko lang. Minsan pag dumarating ako parang may tinatago ka. O kaya bigla kang nagbabago ng kilos. Grabe ka naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Medyo may halong inis sa tono niya. Hindi sa ganun. Pero alam mo namang asawa kita. Natural lang na makapansin ako pag may kakaiba. Paliwanag ko. Umiling ito. Tumayo at lumabas ng kwarto. Naiwan ako mag-isa. Hindi ko alam kung dapat ko bang habulin siya o hayaan na muna. Kinabukasan ay linggo. Wala akong pasok. Maaga akong nagising. Pagbaba ko, nakita kong wala si June. Nasa labas daw, sabi ni Nathan. Bumili ng pandesal. Si Lorna naman, abala sa pagliligpit ng mga paninda. Nagpasya akong buksan ang laptop ng asawa ko habang nasa kusina siya. Hindi ko talaga ito ugali, pero dala ng pagdududa, hindi ko napigilan. May nakita kong open na messenger tab. May kachat na pangalan ay June B. Pinagpawisan ako ng malamig. Binuksan ko ang conversation nila. Nagsimula akong mag-scroll. Ate, ang bango-bango mo kanina. Loko ka. Secret lang natin to ah. Baka mamaya mabisto tayo ni Kuya Art mo. Alam mo, medyo naghihinala na siya. Kaya, umakto kang normal ha? Oo naman, wala kang dapat ipag-alala. Miss ko na nga yung huling ginawa natin sa bodega eh. Parang gumuho ang mundo ko habang binabasa ko yun, Miss Love. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Galit, sakit, pagkawasak. Agad kong nilapag ang laptop at lumabas ng bahay. Naglakad papunta sa may kanto. Nagyosi, pilit pinakalmang sarili. Ilang saglit pa, nakita kong paparating si June. May dalang pandesal. Nakasalubong pa niya ako. Kuya Art, pandesal po. Sabi niya at pilit na umiti. Hindi ako sumagot. Tinignan ko lang siya ng diretso sa mata. Kita kong bigla siyang kinabahan. May sasabihin ka ba sa akin, June? Tanong ko pero mahina lang at seryoso. Ha? Wala naman ho, kuya. Sagot niya at halatang nanginginig na. Sigurado ka ba? Dagdag ko pa. Wala po talaga, Kuya Art. Pilit niyang sagot. Tumangwa ko pero sa loob-loob ko alam ko na ang totoo. Binalikan ko si Lorna sa loob ng bahay. Nakaupo siya sa may sala. Nag-aayos ng mga paninda. Love, kailangan nating mag-usap. Sabi ko. Napatingin to bigla at para bang kinabahan. Ano yun? Tanong niya.
Alam ko ang lahat. Sabi ko sabay lapag ng cellphone sa mesa. Pinakita ko ang litrato ng conversation nila na kinunan ko ng screenshot mula sa laptop niya kanina. Namutla siya. Hindi makatingin sa akin. Art, patawad. Mahinang sabi niya at biglang nangilid ang luha. Ano bang nangyari? Bakit? Kulang ba ako? May nagawa ba akong mali, Lorna? Sunod-sunod kong tanong. Hindi ko na napigilan ang galit at sakit. Umiyak siya. Wala. Basta, hindi ko alam, Art. Nangyari na lang. Madalas akong nag-iisa dito. Tapos si Jun lagi kong kasama. Hindi ko naman sinasadya eh. Nagkamali ako. Nagkamali kaming dalawa. Alam mo bang sinira mong pamilya natin? Sabi ko ng halos pabulong, pero ramdam ang bigat. Umiyak siya ng gusto. Si Jun ay nasa labas lang at tahimik. Anong balak mo ngayon, ha? Tanong ko. Kung gusto mong paalisin si Jun, gawin mo. Tanggap ko ang galit mo. Pero ayokong mawala ka, Art. Sorry. Sorry talaga. Tahimik lamang ako. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang patawarin kaagad. Pero para kay Nathan, para sa anak namin, kailangan ko munang mag-isip. Hindi ko alam kung ilang minuto kung nakatayo sa harap ni Lorna habang umiiyak siya. Sa loob ng mahabang panahon naming pagsasama, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klase ng sakit. Parang binagsakan ng bundo ang dibdib ko. Habang pilit kong inaalala lahat ng pinagdaanan namin. Mula sa unang kita, sa simpleng kasal, hanggang sa pagbuo ng maliit na pamilya. Tahimik ako. Pilit kong nilulunok ang sakit at galit na bumabalot sa dibdib ko. Sa labas ng bahay, nakita kong dumaan si Jun. Dala ang mga damit niya at nakasukbit sa kanya ang maliit na backpack. Aalis na po ako, Kuya Art. Patawad po. Sabi niya na hindi makatingin sa akin. Gusto ko siyang murahin, sapakin, pero pinigilan ko yung sarili ko. Alam kong kapag nagpadala ako sa bugso ng damdamin ko, as lalo lang lalala ang lahat. Ayokong dumating sa puntong kailangan pang may masaktan sa harapan ng anak ko. Sige Jun, umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Sabi ko nang may mariin ang boses. Tumango siya at naglakad papalayo. Hindi na siya lumingon pa. Pagbalik ko sa loob, naroon pa rin ang misis ko na nakaupo sa may sofa. Magulo ang buhok at namumugto ang mga mata. Lumapit ako sa kanya at umupo sa kabilang dulo ng sala. Tahimik. Bakit, Lorna? Tanong ko sa wakas. Hindi ko alam, Art eh. Mahina niyang sagot. Nagkamali ako. Nalungkot ako. Parang nakalimot ako kung ano bang tama. Natukso ako. Madalas kang wala. Tapos ako lang dito. Kasama si Nathan at si Jun. Naging kampante ako sa kanya, Art. Hanggang sa may nangyari sa amin. Hindi ko sinasadya. Gaano nakatagal? Tanong ko. Ilang beses? Hindi ko na alam. Hindi ko na sana uulitin eh. Pero nagpadala ulit ako. Sagot niya. Halos hindi ko na marinig ang boses niya. Pinikit ko ang mga mata ko. Masakit. Nakakabingi ang katahimikan. Parang gusto kong sumigaw. Pero walang lumalabas na salita. Alam mo ba kung anong sinira mo? Hindi lang yung tiwala ko. Hindi lang yung sarili mo. Sinira mo pati pamilya natin. Pati si Nathan apektado dito. Sabi kong pilit pinapakalma ang sarili. Umiyak siya ng husto. Lumuhod pa sa harapan ko. Diyakap ang tuhod ko. Patawarin mo ako, Art. Mahal na mahal kita. Mahal ko si Nathan. At ayokong masira tong pamilya natin. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Kahit galit ka sa akin, kahit saktan mo ko. Tatanggapin ko. Basta huwag mo kaming iwan. Mabigat sa dibdib ko. Sa totoo lang.
Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang pagkatiwalaan. Pero isa lang ang sigurado ko. Ayokong lumaki si Nathan. Nawasak ang pamilya. Hindi ko sinagot ang sinabi niya. Tumayo ako at pumasok ng kwarto. Kinuha ko ang cellphone ko. Nagbukas ng messenger at tinext ang kaibigan kong si Ben. Pre, pwede ba ako dyan mamaya? Gusto ko lang lumabas saglit. Nag-reply agad siya. Walang problema pre, dito ka muna. Tara't makapagkwentuhan. Sinabi ko kay Lorna na aalis muna ako. Kailangan kong mag-isip. Wala siyang magawa kundi tumango. Kita ko sa mukha niya ang lungkot at takot na baka tuluyan ko na siyang iwan. Sa bahay ni Ben, inabutan niya ako ng isang malamig na beer at sabay upo sa tabi ko. May problema ka no? Kita sa mukha mo eh. Sabi niya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Kinuwento ko lahat. Mula sa mga hinala, sa mga nakita, hanggang sa mismong pag-amin ni Lorna. Tahimik lang ito habang nakikinig. Alam mo, Art, sabi niya matapos ang mahabang katahimikan. Walang perpektong relasyon. Kahit sinong lalaki, masasaktan kung ganun ang nangyari. Pero ikaw lang ang makakapagdesisyon kung patatawarin mo siya o tapos na. Hindi ko alam pre. Mahal ko siya. Pero hindi ko alam kung kaya ko pa ba siyang pagkatiwalaan ulit. Sagot ko. Tingin ko pre, kailangan niyo muna mag-usap ng maayos. Para kay Nathan. Hindi ibig sabihin na pinatawad mo parang wala lang nangyari. Kailangan niyang panagutan ang ginawa niya. Pero kung mahal mo pa siya, baka pwede niyo pang ayusin. Yun ang payo niya. Umuwi ako bandang 10:00 ng gabi. Tahimik ang bahay. Nasa kwarto si Nathan at tulog na. Si Lorna ay nasa sala at naghihintay. Love, salamat naman at bumalik ka. Sabi niya na namumugto pa rin ang mga mata. Umupo ka. Sabi ko. Umupo siya sa harapan ko. Kung gusto mong ayusin to, pag-umpisa tayo sa umpisa. Hindi ko maipapangako na madaling kalimutan tong nangyari. Pero para kay Nathan, at kung kaya mong patunayan sa akin na nagsisisi ka, bibigyan kita ng pagkakataon. Sabi ko ng diretso. Salamat, Art. Pangako, hindi ko na to uulitin. Sabi niya, inaayos natin to hindi para sa'yo lang, kundi para sa anak natin. Kailangan mong baguhin ang sarili mo. Simula bukas, aalis muna tayo. Magpapalamig ng ulo. Wala kang cellphone. At kapag nagpatuloy ka sa negosyo mo, ibang tao na ang tutulungan mo. Hindi stay in dito sa bahay. Maliwanag ba? Tumango siya nang walang pag-atubili. Gagawin kong lahat. Salamat. Salamat sa chance. Niyakap niya ako, pero hindi na tulad ng dati. May distansya, may kirot, pero ramdam ko ang takot niya na tuluyan ko siyang iwanan. Kinabukasan, nagpaalam muna ako sa opisina. Nag-outing kaming 3 sa Tagaytay. Simple lang, kumain, nagkwentuhan, pinag-usapan ang mga dapat naming baguhin bilang mag-asawa at bilang pamilya. Doon ko nakita na sa kabila ng lahat ng sakit, minsan kailangan ding matutong magpatawad. Hindi dahil madali, kundi dahil mas mahalaga ang buo at masyang pamilya kaysa sa pride at galit. Mahirap at masakit, pero dahan-dahan sa araw-araw na pagpapakita niya ng pagsisisi, unti-unti kong binuksan ulit ang sarili ko para muli siyang tanggapin. Ngayon, Miss Love, 2 taon na ho ang nakakalipas mula nung mangyari yun. Natuto kaming mag-usap at mas maging bukas sa isa't isa. Wala na kaming stay-in sa bahay. Si Nathan, masaya siya at buo pa rin ang pamilya niya. Kaya hindi ako nagsisisi na binigyan ko ng second chance ang asawa ko. At sa bawat pagsubok, natutunan kong minsan mas mahalaga ang pagpapatawad at pagbangon kaysa sa pananatili sa galit. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay. Nagmamahal, Art.